background. So dito tinatanong, anong clearance mo? Para kumalikot ng confidential funds. Tingnan ninyo to ha. Actually, nagkaroon ng butas ang batas dito. Sa totoo lang. Nagkaroon bigla, nabuking ang butas ng batas dito. Dapat ang nag-audit pagdating sa confidential funds at saka intelligence funds, dapat may clearance pagdating sa intelligence. Ibig sabihin, may kaalaman, may background, hindi yung kung sino-sinong bagito katulad nito na walang alam. Na issue para sa'yo? Wala naman. Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, nakabolt yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, nakabolt. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Nagamit din yung pagiging magmamagaling ni Lacson, no? Alam mo, dito talaga. Pag hindi nyo pa naintindihan ito, tangan nyo na talaga. Sorry, ayoko na magmura eh. Tanga ka na talaga pag tatanggapin mo na ito ay good witness. Hindi ito good witness. It doesn't prove anything pagdating sa nagamit ba ng tama ang confidential fund ng OVP at DepEd. This person is definitely disqualified from that requirement na siya ay pwede magpatunay na hindi tama yung paggamit. Disqualify po siya dito. Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report. And mind you, you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh, pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report? So kung walang result, negative, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat... No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. You may just respond na lang. We'll wait for your answer. Sumagot ka na lang. Ang ganda dito eh. Nakikita niyo yung tanong ni Lacson dito. Ang ganda. Sabi ko nga, ano ka dito, pumogi ka dito, Lacson ha. Kasi tama eh, di ba? Meron mga nilalabas doon. Bumili ng gamot, bumili ng pagkain. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng sabihin, kasi sinasabi kahapon ni Kapunan ba yun o isang araw, sabi niya, di ba dapat ang wala lang resibo ay yung mga binayaran na tao, binayaran na spy, mga bumaligtad, o yung mga informant. Ganon. Pero dapat daw yung mga binili ay meron. Gaga. Ay, sorry. hindi ko siya tinutukoy ko na gaga. Ang punto kasi dyan, hindi pa pwedeng magkakaroon ng AR kung saan o resibo kung saan mo binili. So, di malalaman kung saan yung operasyon, taga saan yung spy. Bibili ka ng gamot ng mga kabataan na nandun sa insurgents na yon. Di alam ngayon kung saan yung operation, yun yung sinasabi ni Lacson. Kasi nga, again, because walang alam pagdating sa intelligence community, etong witness na to at maging yung prosecution. Therefore, they would see it na something na, ay, ginamit sa personal, ay, ganito.
Pero syempre, hindi mo ilalagay yun. Hindi mo, kaya nga confidential yung operation na yan. Everything included in that operation, it's confidential. Hindi mo pwedeng sabihin saan ba nagrenta ng kotse, saan ba nagrenta ng unit. Kailangan may resibo yan. Gago ka ba? Confidential nga yan eh. Yun yung sinasabi dyan. Paano hindi maintindihan? Kasi nga, again, walang background itong witness na to. Walang alam. Ay, sorry po. pwedeng pa ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative wala nakita, pero gumastos. Oh. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative, pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions kasi galing ako dyan kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for... Yun nga wala ka security clearance kasi. Kasi naka-vault lahat yan. Pagka intelligence project, naka-vault. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance. Nagbukanta ka ngayon. Payag ka kasi ng payag dyan sa mga ulol ng mga congressman na yan eh. Tama kasi talaga dito si Lacson. Kumuha ka muna ng clearance, intelligence clearance bago ka makialam sa isang bagay na pang-intelligence. Para bago ka kumalikot ng kotse, abay dapat meron kang background sa pagkakalikot ng kotse. Halimbawa, ang dentista tawag doon doktor pa rin eh. Alam nyo ba? Pero hindi ibig sabihin ang dentista ay doktor, pwede na siyang kumalikot ng puso ng tao. Si Dr. Lovelock, hindi. Iba pa rin, ibang puso yun. Di ba? May kanya-kanyang specialty yan eh. May kanya-kanya kayong era. Doktor kayong lahat. Pero hindi ko ikaw ay doktor ng, ang tawag doon, yung sa tenga, sa EENT. Tama ba? Ears, eardrum, and ears, eyes. Di ba? O eyes, ears. Kung doktor ka doon, doktor ka pa rin ha. Pero hindi ka pwedeng kumalikot pagdating na sa denti, sa ngipin na. Kahit parehong mukha yan, magkaiba. Baka mamaya, bunutin mo yung mata ng tao kasi may diferensya. Hindi pwede, di ba? Kaya kailangan talagang merong, mag-aral ka muna. Parang ganon. Dito, parang ganon yung sinasabi sa kanya. Nandiyan ka, sa confidential. Ikaw ang nag-audit, ikaw ang nag-evaluate. May alam ka ba? May intelligence clearance ka ba? Wala. Payang-paya, iiyak na to. Picturean nga natin to, iiyak na to. Iiyak na to, kawawa naman to si bata. Play. Kumuha ka muna. Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Ayan. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan, Nueva Okay. Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Grabe. Nadali ka dyan, Atabs? Hindi ko po matandaan yung date po ng check. May I refer po to the check po? Stopwatch, please. Nadali siya dito, bata. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24.
Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang Nako. tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa mga universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Grabe ka naman, Senator Robin. Masyado mo naman dinikdik. O nga pala, wala ka palang clearance. Kaya ka walang alam. Umbira, kawawa naman tong batang to, no? Hindi kasi... Ay nako. Hindi kasi alam mo mga kababayan, sa totoo lang po, medyo pagka ganyan talaga, kung ako siya umuwi ka na. Kasi nakakaya eh. Kaya lang syempre hindi naman siya pwedeng umuwi. Banat ba yun naman eh. Paano siya uuwi? Hindi naman pwedeng bigla na lang siya umuwi, Brad. Alam mo kasi sa totoo lang, may mga ganitong bagay na dapat di mo pinapasok eh. Simula pa lang hindi mo na dapat siya pinasok eh. Kasi pasok ka ng pasok sa wala ka namang kaalam-alam, di ba? Tapos bigla mong magpapaka-witness ka. Pero kawaan nyo naman kasi malay nyo pinilit lang naman siya ng mga congressman. O tuloy Yeah, natin. before I let you go, Attorney Wamil, just to continue the points I raised earlier, and to clarify it for the senator judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po, based on the provision po. But the provision simply cites what? Ano po yung basis ng 8.3? Jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinasite nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun doon. Gusto nyo tingnan. May I Kindly refer po? give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. Based on this provision po, yes po, Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kasong yan, di po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Now, to go to the details, Hindi na naman niya ma-recall. failure to Hayop liquidate. Pag may AOM po bang in-issue, failure to liquidate na yon? Yes or no? No pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin. Wala pa rin po. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Based on the definition po kasi ng notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So, It appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Failure to liquidate na po ba yan? Hindi pa?
Yes po, Your Honor. Failure to liquidate. Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Ngayon, failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. Final and executory na po siya immediately or after X days? Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kagad. Immediately? Yes po, pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapila sa Korte Suprema? Ang basis naman po ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion. So? So, Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi, from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang i-refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal Hindi ko charge. sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag ka inapila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on. Po. Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal Hindi charges. po sa filing ang Ombudsman. tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba? Yes po. Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi Yes, pa final yung decision. Yes po, Your Honor. Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie. Yes po, Your Honor. Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez. Yes po. At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand? Yes po, since ni-require po yung agency to comply, to submit. Yung po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply? Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements. Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba? Yes po, Your Honor. May demand ka ba sa AUM mo? Yes po. Saan nakalagay dun? oh, baka sinungaling mo, bata! Sinungaling nito. Saan nakalagay dun? Saan? Wala. Nga ka ngayon, yan ang mahirap sa'yo eh. Kasi alam mo, yung style na ginawa ng prosecution, pang-hearing. Ano yun? Pang-propaganda. Pang-propaganda lang po yung yung ginawa nilang witness. Hindi alam. Ito kasi, alam mo sa korte, ibang usapan na. Kaya nga marami dyan na marami nagtataka yung nakakapag-bail, dami nagtataka kung bakit hindi nakakasuhan, hindi na Kasi, minsan kasi ganito yan. Di ba meron tayong pananaw na pag mahirap sa Pilipinas, nakukulong, nakakasuhan, talagang nabubulok sa kulungan. Pag mayaman, hindi, nakakalaya, ganyan. Alam niyo kung bakit? Laliman natin yung pananaw natin The reason why nakukulong at nakakasuhan yung mga mahihirap, it's not because may kasalanan talaga. Marami ho dyan, walang kasalanan. Nangyari lang dahil wala silang abogado o di kaya kinuha lang nila yung abogado ng gobyerno na mga inutil, mga tamad. Totoo ito, hindi ho ito biro. Kahit itanong nyo sa mga kamag-anak ninyong nakulong, kung meron man. Kasi, bibigyan ka ng gobyerno, pero mga tamad, mga inutil, at gusto ka naman talagang makulong, ayaw lang nilang magtrabaho, o di kaya wala kang abogado. Marami ho. Pero, maraming mayayaman ang hindi nakukulong dahil doon sa mga ebidensyang pinipresenta kulang-kulang. Minsan kasi, marami rin, meron ding mga kapulisan o authority, whether NBI, police o whatsoever, na hindi marunong humawak ng ebidensya. Pag nasilip ito ng mga matitikas na abogado, sino ba ang kukunin ng mga mayayaman dyan? Siyempre, yung mga may karanasan at magagaling sa litigation, malulupit.
pag nasilip yung kapirasong technicality, maling pag-handle ng ebidensya, whether it was tawag dito, sinadya o hindi sinadya, gayunpaman, dahil magaling nga yung abogado, napapawalang sala o nakakapag-bail. Mahina. May mga ganun eh. Pag mahina ang ebidensya, even if yung kaso ay non-bailable, pwede kang mag-bail.